Amen. Blessed day po sa ating lahat mga kapatid. How are you po? By the way, my name is Andrian Olasiman and I am here to share the Word of God and I believe po na gi-convict ko sa Ginoo to have this Bible study and talk to you about hell or impyerno. I attended a Bible study a few days ago and we talked about this hell or impyerno po, and it really struck me a lot, even though na matagal ko na po itong alam. Ilang beses na po namin ito napag-aralan, ilang beses ko na po ito narinig about impyerno and even the Word of God, but it's this time that it struck me the most talaga po, na hindi ko po maintindihan yung sarili ko, na it really terrifies me, the idea of hell. It really terrifies me po. And a previous night I was praying to God about this, and I just trembled in fear. I just cried out to the Lord po, na sobrang iyak ko po talaga sa Kanya, na natatakot ako mapunta sa impyerno, knowing what is hell and what will be the life of a person if mapunta po siya sa impyerno. And the worst part of it po is it's forever. Wala na pong turning back. There's no second chances. Wala na. Once ang tao andun na sa impyerno, that's it. That's forever na. And it really terrifies me, the idea of po. And that's why I believe God is convicting me to warn all of us about hell. And this is a crucial message, and I hope that all of us will absorb or matanggap ang mensahe ni Lord sa araw na ito po. And the Word of God na gusto ibigay sa atin ni Lord is in the book of Luke, chapter 16, 19 to 31, verses 19 to 31. And the title of this is The Parable of the Rich Man and Lazarus. Amen. But before that, I would like us to request na mag-pray po muna tayo. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. At binigyan niyo po sa amin, Lord, this opportunity for us to know your holy words, Lord. Lord, patawarin niyo po kami, Lord, kung ano man po mga kasalanan namin. And I pray, Lord, that this message, Lord, will truly convict us, Lord, sa aming mga kasalanan, and put some fear, Lord, sa aming puso, Lord. A fear, Lord, a holy fear sa inyo po, Lord, na you can both destroy, Lord, our flesh and our soul, Lord. You can kill both, Lord, our body and our soul. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord, for your grace and mercy. And I do this, Lord, for your glory alone. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Praise God. So, ang way ko po gagawin ito is babasahin ko po yung parable, at the same time kung anong i-reveal ni Lord sa akin, I will be talking it to you po. Amen. So let's start. Luke chapter 16 verses 19 to 31. Parable of the rich man and Lazarus. Jesus said, "There was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen, and who lived each day in luxury. At his gate lay a poor man named Lazarus, who was covered with sores. As Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores." Amen. So, ito po yung unang story po. God is giving us or showing us two characters in this story, in this parable. The rich man and Lazarus. Yung rich man, wala pong pangalan, pero yung tao po na mahirap, pinangalan po na Lazarus. Amen. Now, hindi po natin pwede masabi po na lahat po ng mga
mayayaman, maimpyerno. At lahat naman po ng mga mahihirap, mapupunta sa langit. This is not God is talking about po. But we can see the character of a rich man here, kung ano po siya. Una, he's living his life daily in luxury po. So, meaning, more on pera, more on wealth, more on kung ano meron dito sa mundo, yun ang buhay niya. At the same time, meron pong si Lazarus na nanghihingi ng pagkain. At he's just longing for scraps sa rich man's table. So, this shows na itong rich man na ito, alam na may pulubi sa lugar niya. Pero, wala siyang aksyon na tinulungan yung pulubi. Amen. So, we can see here in this part lamang po na itong rich man na ito is makasarili at more on makamundo. While si Lazarus naman is mahirap and really striving. Nakakaawa nga siya kasi may mga samad pa siya or mga sugat na nag-leak yung mga aso sa sugat niya. Amen. So yun po, ang binigay po sa atin ni Lord is mga character. Itong si rich man and Lazarus. Again, it's not about rich man mapupunta sa impyerno at yung mga poor mapupunta sa langit. It's not about it, but let's just focus on what is hell all about. Amen. But of course, meron po mga mahihirap na will still go to hell at meron din po mga mayayaman na will go to heaven. It does not depend on that po kung mahirap or mayaman mapupunta sa langit or sa impyerno. Hindi po yun ang way ng Diyos. Amen? So, let's continue. Verse 22. God says here na, finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died and was buried, and he went to the place of the dead. There in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. Amen. So dito naman po na part is pinapakita ni Lord sa atin po na both the rich and the poor will die. Amen. Wala pong exempted, lahat po tayo mamamatay. Pero meron pong sinasabi si Lord na yung kamatayan is not just it. Yun na yung buhay natin. Mamamatay tayo and that's it. Hindi po, meron pa rin po tayong buhay after we die. Meron pong ito, temporary life. So, meron pong kamatayan. Pero, meron din pong after death, which is a permanent life. At yun po ang nangyari na dito sa rich man at ni Lazarus, yung poor. So, si Lazarus, yung sinabi sa atin ni Lord dito is, napunta sa langit together with Abraham. And ang rich man naman ay napunta sa impyerno, the torment area. Amen. The place of the dead. And he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. So, ang pinapakita din sa atin ni Lord po, mga kapatid, na when we die after this temporary life of ours, yung panibagong buhay natin po is there still be consciousness. There will still be awareness. Kasi marami sa atin nag-iisip na kung mamamatay after this, wala na. Parang isa lamang tayong bula na mawawala bigla. At parang non-existent na po tayo. Meron pong ganong paniniwala. Pero when it comes to the Word of God, hindi po ganon. Kasi pag mamamatay tayo, there will still be consciousness and awareness. There will still be a reality. Probably more real kaysa buhay natin ngayon po. Kasi dito pinapakita na yung rich man, kakilala pa rin niya si Lazarus, nakilala niya. At the same time, nakilala din niya si Abraham. So, even though nasa impyerno sila or sa langit, nagkakakilala pa rin sila sa isa't isa.
Amen. So, yun po ang mga tao po na pag nakapunta sa impyerno, nakikilala pa rin nila. Nakikita nila kung sino yung nasa langit, nakikita nila kung sino yung kasama nila sa impyerno, nakikilala nila at they are aware kung ano pong buhay doon po. Amen. Let's continue. Verse 24. The rich man shouted, "Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish of these flames." Amen. So another reality po na binibigay sa atin ni Lord or pinapakita is there will be kanang feelings or there will still be pain. Akala kasi natin na pag mamamatay na tayo dito sa mundo, we are already free of our pain. Kaya nga maraming nagpapakamatay kasi akala nila pag magpakamatay na sila, matatapos na yung mga problema nila, wala na silang iisipin, wala na yung mga kasakitan. Pero in reality po, in hell, mas worse pa po. Kung ano ang na-experience natin ngayon dito sa mundo na kasakitan, wala pa yan sa katiting na ma-experience natin kung mapupunta tayo sa impyerno. Kasi sinasabi po ng rich man dito na yung anguish niya ba, yung hirap na na-experience na, yung alam mo yun, yung tip of the finger, yung sa dulo ng finger mo, ididip mo lang sa tubig at dapat ikuan daw sa dila niya, it's enough daw para daw ma-quench yung uhaw niya. Ganun ka hirap doon na kahit tayo nga dito pag nauuhaw parang isang basong tubig, it's not enough, 'di ba? Kailangan pa nating maraming tubig inumin. Doon sinasabi niya na kahit isang kuan lang kanang drop of water ipakuan sa dila niya is okay para lang at least may makuan siya. Grabe no? Grabe yung hirap ba? Yung ma-feel natin na nahirap doon, nakasakit doon. At the same time, pwede tayo mag-pray doon sa impyerno, pero wala nang sasagot sa prayers natin. Kasi wala na ang Diyos. Amen. Kasi dito si rich man, he shouted to Father Abraham of some pity. Para siyang nagmamakaawa ba? He's pleading. It's like praying. No, na Lord, tulungan mo ako, ganyan-ganyan. Pero wala na. Wala nang magagawa po. Pag nasa impyerno na po tayo, no matter what we do, kahit umiyak pa tayo, kahit magmakaawa pa tayo, kahit ibuhos pa natin lahat ng nararamdaman natin po, pero wala na talagang chance. Wala na po, kung doon pa lamang po tayo mag-pray, wala na, hindi na tayo makikinggan at never na mag-grant na ato mga prayers, ato mga requests, never na talaga po, never. So kung dito man lang sa mundo, 'di ba, we are frustrated na there are times na hindi nasasagot ng Panginoon yung mga prayers po natin, we get frustrated already. How much more kung ano na sa impyerno, na no matter how strong you shout it, how truthfully you are praying to God for it, pero wala na talaga, hindi na tayo mapakinggan ng Diyos at hindi na rin siya makaka-respond sa prayers po natin, never. Diba po? So continue po tayo. But Abraham said to him, "Son, remember that during your lifetime you had everything you wanted, and Lazarus had nothing. So now he is here being comforted, and you are in anguish. And besides, there is a great chasm separating us, and no one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there." Amen. Another reality po na binabahagi po sa atin ni Lord, na it's a realization ba on what we are doing here on our lives right now. If we are just investing our life on material things, kung ano kasing yung mga tinatanim natin po, yun din pong aanihin natin. You cannot plant a seed of mango and expect a fruit of apples. Amen. So hindi po yun ang
ang kuan. So kung ano yung itananim mo, yun din mo aanihin mo. So like for example dito kang Lazarus, he was just spending his life luxurious. Yung parang wala siyang pakialam sa mga tao, wala siyang pakialam sa mundo, wala siyang pakialam kung anong mangyari sa mundo. Basta siya, his personal life lamang niya, parang masaya siya sa kung anong ginagawa niya. Basta he's living the way he wants to live. Wala siyang Panginoon na iniisip. Amen. Siya yung Diyos sa sarili niya. At yun, isa po yun sa mga rason kung bakit may impyerno yung tao. Kung walang Diyos, wala si God, wala si Jesus sa buhay niya po, wala po siyang ibang mapupuntahan kundi impyerno lamang po. Amen. So it's a warning to all of us that we should not be the God of our lives. Amen. We should have God in our lives at hindi po tayo po doon at hindi po pera ang Diyos po. Another thing po na binabagi sa atin ni Lord dito is there is a chasm or kanang parang separation pa between hell and heaven at that time. Although hindi pa talaga ito matatawag na heaven and hell, kuwan pa lamang po ito kanang storage room. Kasi ang heaven and hell is really the final area po during judgment day na. Ito lamang po is yung storage area na once mamamatay ang tao, diretso na. Doon na siya sa, yung papunta sa hell, pupunta siya sa storage area na torment area. Pero yung papunta sa heaven naman is mapupunta muna siya sa paradise. Amen. So, it's a compartment muna. Pero eventually po, kanang during judgment day, i-judge lamang po tayo na yung mga tao na sa torment area, i-judge na ni Lord na punta na kayo sa hell. And kato namang yung mga tao na nasa paradise, i-reward ni Lord na mapunta sa heaven. Amen. Pero yun na po yun. Wala na pong ibang kuan po. Yun na po. Diretso na po talaga yan. So yun po. No one can go from torment area to the paradise at wala din po makakapunda from paradise to torment area kasi meron po siyang kanang separation. Amen. So, wala talagang chance po. Kahit anong gawin mo, walang chance. Even si Abraham, hindi niya kayang tulungan yung tao nasa doon sa impyerno. At yung tao din po nasa impyerno, hindi niya po din kaya makapunta doon sa kang Abraham na area. Amen. Let's continue po. 27, verse 27. Then the rich man said, "Please, Father Abraham, at least send him to my father's home. For I have 5 brothers, and I want him to warn them so they don't end up in this place of torment." Oh, see? Nag-pray na naman siya. Nag-request na naman siya ni Abraham. Pero wala na talaga. Hindi na po yan. Wala na talaga. Continue na to. Sabi ni Abraham, "But Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote." Amen. So, dito po, ito yung ginagawa natin. We are sharing the Word of God. We are already used by God to share the truth. Kung tayo hindi maniniwala sa salita ng Diyos, sa mga mensahe niya, sa mga warning niya, wala na tayo magagawa talaga. It's our own decision na po talaga if maniwala tayo or hindi. Basta we did our part to share to you the Word of God at kayo na pong bahala, kayo na pong mag-decide kung maniniwala kayo or hindi. Pero for me, there's nothing wrong. I mean, kung for example itong salita ng Diyos ay hindi totoo, then it's okay. Mamamatay ako na parang bula lang. Parang wala lang nangyari. So, nothing. Walang mangyari sa akin. Pero, if the Word of God is real, if what I'm saying right now is true, then, grabe ang mangyayari sa atin. I mean, maimpyerno tayo for the rest of our lives at we'll be in torment forever. So, saan tayo? Which is the better option?
edi mas maniwala ka na lang dito. Amen. Kaysa maniwala ka sa walang assurance, walang kasiguruduhan, at wala namang kuan. Dito na lang, at least alam mo na mangyayari at you know how to do to prevent it to happen to you. Amen. So, yun po ang binabahagi sa atin ni Lord po right now. He is giving us warnings. Amen. So, it depends on us kung maniwala tayo or hindi. At this rich man, parang nag-concern pa siya sa pamilya niya. Nasa impyerno na siya, pero mas concerned pa siya sa mga pamilya niya. And I understand him. Kasi, na-experience na niya eh. Like tayo ba? Diba, if like tayo parent, mahirap tayo as a parent, tapos gusto natin ba na mga anak natin will also experience kahirapan? Of course na, diba? Gusto din natin na sila mabigyan ng magandang buhay. And that's why we work hard to support them, to give them a good kind of foundation para makatapos sa pag-aaral at to have a good life in the future. Ganon din ang nangyari sa kanya, yung rich man, na experience niya yung hirap, yung anguish, yung pain, yung torment tuon sa impyerno. At ayaw niya na mangyari iyon sa mga mahal niya sa buhay. Amen. And that's why he's telling to Abraham, please, ibalik mo si Lazarus doon sa lupa para bigyan sila ng warning na hindi sila magpareho sa akin. Amen. Pero sabi ni Abraham, wala nang chance nga na mabalik pa. And even sabi ni Abraham, no need na for Lazarus to go back there kasi marami ng tao na nag-share ng salita ng Diyos. Amen. It depends on the listener lamang kung maniwala or hindi. It depends on yung mga kapatid ni rich man kung maniwala sila sa mga warning or hindi. Amen. Last part po, 30 to 31. The rich man replied, "No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, they will repent of their sins and turn to God." But Abraham said, "If they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded, even if someone rises from the dead." Amen. So, grabe no? Ganun na lang katigas ang mga puso ng tao na even though may makita silang tao na nabuhay galing sa patay, tapos yung patay na yun sasabihin, mag-give og warning na kanang mag-repent kayo sa yung mga kasalanan, bumalik kayo sa Diyos. Still, itong mga tao na ito will never believe. Amen. Sa sinasabi ng tao na yun, na buhay from patay. Ganun na lang katigas yung mga puso natin kung hindi tayo maniwala po. So this is a warning from God to all of us kasi parang the worst part of this message po, or the worst part of hell, is the duration of your stay in hell. Akala natin siguro pag hell, isipin natin na temporary lamang, hindi siya forever, pero the Bible is clear, forever siya. No turning back. Wala nang chance na mabalik ka sa lupa at magbigyan ka ng chance ng Lord na mabuhay ulit. Hindi totoo yung reincarnation. Hindi totoo na may probationary period. Hindi totoo na pwede pa natin ipag-pray yung sinong namatay na. Wala na. Wala nang chance. And today is the day that God is giving us a chance na magpatawad, maghingi ng patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan at bumalik sa Kanya po. Magrepent, maghinulsol sa itong mga sala. It's the idea of going to hell po na forever gani is very terrifying talaga. Na parang ako nga, umiiyak ako pala. Hindi naman, there are times ba na magpe-pray ako sa Panginoon na humuhulgol ako sa iyak sa Kanya kasi I thank God na hindi niya ako inalaw na mapunta sa impyerno, na every time I sleep and I still have another day na makapag-repent, bumalik sa Kanya,
Yun ba? Kasi what if matulog tayo tapos hindi na pala tayo makagising at pagising natin nasa impyerno na pala tayo, and that's it. Wala nang chance. I mean, can you think about it po? That's forever. That term forever is very terrifying. It's good if forever heaven tayo. That's good. Pero what if forever impyerno tayo? Kung anong, I do believe sa nisasabi ng mga tao na hell is like yung mga na-experience natin ngayon, which is somewhat true, kasi kung anong mga sakit na nararamdaman natin sa mundo na ito, para na siyang impyerno siya. Pero ang problema po sa impyerno po talaga is yung duration niya. Kasi right now, yes, we experience pain, suffering, pero temporary lamang siya. There is still hope. After we die, there's still hope. Like for example, kang Lazarus, 'di ba? He suffered a lot. Nagkasakit siya, wala siyang maayos na pagkain, poor siya, walang tumutulong sa kanya. He really lived his life on earth terribly. Pero nung namatay naman siya, napunta naman siya sa langit. Comfort naman, and that is forever, and that's good. Yun po ang nangyari sa kanya. Pero what if kung tayo ngayon na we are living in this world na parang, kuan lang, go with the flow, mamumuhay sa sarili nating idea, at wala tayong sinusunod na sa Diyos, wala tayong takot sa Diyos, at okay yung buhay natin ngayon, ganun. Tapos pagkamatay natin, impyerno pala, and that's forever. Wala nang chance to go back. And that's why I believe God is really wanting to share this message about hell, because it's a very terrifying message po. And I pray that we will be convicted, na there will be senses sa atong pag-iisip, na nakarealize tayo ba na life is too short. Life is too short, especially sa mga matatanda. Although wala namang assurance, anytime pwede tayong mamamatay. Amen. Kaya right now we still have chance. Repent. Repent kung ano yung mga kasalanan natin, ihingi natin ng patawad sa Panginoon po, and believe in Jesus Christ as our Lord and Savior. Kasi siya lamang po ang God says in John 14:6 na Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Wala nang iba. Amen po. So, we must repent sa ating mga kasalanan, maghingi ng patawad, at the same time, believe in Jesus and go back to God. Amen. And continue to read the Bible as we are still living here on earth. Amen. Glory to God. So, amen po. So, that's it. The Word of God for today. Yun po ang topic natin about sa impyerno or hell. And I pray na natanggap natin po. May natutunan po tayo po. Amen. Yes, all glory and praises belongs to God alone. Thank you po for listening po. And God bless us all. And let's close po. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for tonight or for today, Lord. I thank you, Lord, for the people, Lord, na nakikinig sa mensahe niyo po, Lord. I know, Lord, it's not many na nakikinig, Lord. Probably only isa or dalawa, just very few, Lord. But I thank you, Lord, for their lives na nakikinig po, Lord. And I pray na ito mga buhay na ito, Lord, ay mabago, Lord, sa salita niyo po, Lord. This will be a sparks plug na makapagbigay sila, Lord, ng encouragement to read more and more, Lord, sa salita niyo po, Lord. Hallelujah, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na hindi maimpyerno, Lord. We do not want to go to hell, Lord, forever. In Jesus' name. But we want to go to heaven with you, Lord. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Lord, to live in a way that you want us to live, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat-lahat, all glory and praises belongs to you alone. We love you, Lord. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Thank you po, mga kapatid, for listening.
And if you have any questions, by the way, you can comment down below or share what you want, whatever you want to share. You are free to comment down below po about this topic. Any objection or whatsoever, even prayer requests, you can comment down below. Thank you po, and God bless you. To God be all the glory and praises. Amen.